Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Atensyon sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule August 21, 2025. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Kahit na holiday bukas ay meron pa rin pong mga mag-payout na mga lugar na dapat nating alamin. Kaya naman, pakatutukan po sa aking vlog dahil ibibigay ko ang mga lugar kung saan may magaganap po na payout sa social pension for indigent senior citizens. At sa araw po na ito, sa vlog ko na ito, ang purpose po, una ay malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, saan po ang payout venue. Pangatlo, ano po ang oras ng inyong payout. At pang-apat, ano po ang mga requirements. Pang-anim at mga dagdag paalala na dapat ninyong malaman sa pagpa-payout po. Mga lolo at lola, inaanyayahan ko kayo na tapusin ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung nais mo na maging updated ka or gusto mo na maging parte sa mga makatulong sa akin, i-subscribe mo ang aking YouTube channel para makatulong ka sa akin at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At sa ngayon po, hindi natin papatagalin pa ang oras na ibibigay sa inyo ang balita sa payout na magaganap sa August 21, 2025. Sa August 21, 2025, may payout po sa munisipalidad ng Kapalong. Ito po ang mga barangay na magpe-payout. Barangay Mamakaw, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Sampao Gymnasium. Barangay Sampao, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Sampao Gymnasium. Sa Barangay Luna, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Pag-asa Gymnasium. Sa Barangay Pag-asa, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Pag-asa Gymnasium. Sa Barangay Semong, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa sa Katipunan Gymnasium magaganap. Sa Katipunan naman, sa alas 10 hanggang alas 12 na tanghali, sa Katipunan Gymnasium po magaganap ang inyo pong payout sa August 21, 2025. Sa City of Iligan, sa Barangay Del Carmen, Iligan City, meron pong magaganap na validation para po sa ating mga SPISC na or Social Pension for Indigent Senior Citizens. Sa inyo pong barangay, ang inyo pong tawag dito, revalidation. So, ang purpose po ng revalidation ay malalaman kung ikaw ay mananatili pa sa pwesto bilang isang pensioners or tatanggalin ka dahil hindi ka na kwalipikado. At yun po ang mga lugar na mag-payout or barangay na mag-payout sa August 21, 2025. Siguro yung iba hindi nagpo-post dahil meron pong holiday. So, bukas. So, kaya naman po, yun naman po ang ating naibalita ngayon. At sa mga nasasabing hindi po ito totoo, ito po ay totoo. May katotohanan po itong sinasabi namin, mga vloggers, dahil gusto po namin na ma-inform kayo about sa inyong benefits. Kaya naman, we're doing our best to really educate you all, informing you all, lalo na sa mga senior citizens natin, nag-aantay po sa balitang ito. At sa mga natatanong, sir, bakit hindi po na-mention aming lugar? Ano po yung dapat namin gawin pag hindi po na-mention? Okay, that's a good idea. So, ang gagawin niyo po is, kinakailangan pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin ang status, kailan po ang payout at saan po kayo pupunta para po sa inyo pong magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Kaya naman, palagi po kayong mag-update kasi ang nakita ko lang po na pinapost ko dito is yung nakapost online. So, yun naman po ang aking ipopost dahil yun po ay may resibo na pinopost po ng mga barangays at mga LGU or munisipalidad. So, yan po ang aking ginagawa. Kinukuha ko po nang sa gayon ay meron po akong maibalita sa inyo, magandang balita. And sa puntong ito, para po maliwanagan tayo kung ano yung mga requirements na dapat nating dalhin sa payout, ito po, aking ibibigay. ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot.
Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumbmark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong tatlong original na pirma o thumbmark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng tatlong original na pirma o thumbmark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumbmark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumbmark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng tatlong original na pirma o thumbmark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumbmark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng kasama or assistant
So pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.